Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. By the way guys, if you're new to this channel or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para notify ka every time we have a new video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video that's 7 p.m. Okay? Dito sa YouTube as well as sa Spotify. So, if you just want to listen to the podcast, you can search The Needle House Podcast with Marcus II sa Spotify, no? Para if you're driving or kung may ginagawa ka, pwedeng pinapakinggan mo lang yung mga podcast natin. Yun. Anyways, ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Ito medyo maganda yung topic natin ngayon, no, mga kasabot. Kasi ito na-experience ko talaga to at medyo nag-struggle ako dito, no. Kasi may mga nagsasabi, no, dahil nga tuwing gumagawa ako ng video, sinasabi ko I'm not really focusing on tattoo. Parang too much anymore, no, na hindi na ako masyadong parang hindi na ako sa tattoo, parang 100% naka-focus, no. So may mga nagtatanong, no, should you parang choose career over passion, no? Kasi daw meron kasi mga nahihirapan din, nahihirapan kumita sa tattoo. Meron naman talagang hindi daw laging may customer. So ang hirap, minsan kailangan nilang magtrabaho talaga. Hindi sila makapag-focus sa tattoo. Well, ako na-experience ko yan, no? Hindi lang sa tattoo but through a lot of things na talagang ginawa ko na I was really passionate about, no. So I'll start with the things that I was really passionate about and ano yung pinili ko over that passion na talagang pinag-isipan ko mabuti, no. So ako personally, I have a lot of things na I was really passionate about. Before, I was really passionate about bata pa lang ako, sobrang hilig ko na sa arts talaga. Sobrang hilig ko mag-drawing, mag-paint, magkulay ng kung ano-ano, yan, magsulat sa mga pader. Yun, as in talagang bata pa lang ako, sobrang hilig ko na siyang gawin. Pero hindi ko naisip na parang it could be a profession, a career, or I wasn't even thinking na I'm really passionate about that, no. Ang iniisip ko noon is gusto ko talaga mag-basketball, no, kasi medyo matangkad nga ako. So parang naging passionate din ako doon. Parang feeling ko dati, sabi ko magiging magaling akong basketball player, no. Feeling ko parang pagkakakitaan ko ganun kapag nanonood ako ng NBA, PBA, yan, mga liga. But unfortunately, I wasn't blessed with a very good knee, no. Nagkaka-injury sa tuhod. So hindi ko parang nung na-realize ko, parang hindi para sa akin, hindi talaga sa akin 'yun. So nag-isip ako ano pa ba yung mga pwede kong gawin, ano pa ba yung mga pwede kong gawing career or maging path ko. Kasi ako bata pa lang ako talagang iniisip ko na yan, no. Hindi ko din alam kung bakit, pero bata pa lang ako, talagang iniisip ko na siya na ano nga ba yung gagawin ko paglaki ko, ano nga ba yung mga gusto natin ng konti yung ilaw, yung mga plano ko sa buhay, no. So naisip ko dati, sabi ko parang okay din yung music kasi mahilig ako mag-gitara nun, no? Kasi in elementary pa lang ako, nagigitara na ako. So, isip ko, sabi ko, baka pwede akong maging magbanda, ganyan, no? Unfortunately, hindi ako magaling kumanta. So, nag-resort ako into instruments. So, nag-aral ako ng mga instruments, yan, gitara,
keyboards, yan, drums. Tapos sinubukan ko din siya. I was really passionate about it as well, no. Nagtayo ako ng banda hanggang nung nag-college ako, nagbanda ako, yan. Doon na rin pumasok, no, kasi yung sa tattoo kasi na parang na-expose ako sa mga tattoos, yan. So nagpa-tattoo din ako, yan. Tapos sa banda, syempre, maraming may tattoo. So ganun, parang nagsabay yung interest ko sa tattoo tsaka sa banda. Pero mas nag-focus ako noon that time sa tattoo talaga, no. Pero nagsabay silang dalawa, tapos nag-focus ako sa banda. Parang may taon din na sa banda ako naka-focus, pero hindi talaga ako kumikita. Mas kumikita ako sa tattoo, so mas lumipat ako sa tattoo. Talagang doon ako mas nag-focus. Fortunately, no, nung nag-focus ako sa tattoo, napagtayo ako ng shop. Medyo nagkaroon tayo ng konting pangalan, nakilala tayo, nagkaroon tayo ng grupo, naging presidente tayo, yan. Na-feature tayo sa magazine, yan, sa isang parang local radio show, yan, na-feature tayo dyan. Ayun, sobrang naging maganda yung parang career path ko sa tattoo. Ang naging problema ko nun is, syempre, kailangan mo rin kumita ng pera at hindi laging may customer sa tattoo. Although medyo madami na akong customer nun, hindi, feeling ko parang nahihirapan ako na mag-manage ng pera kasi hindi tuloy-tuloy yung income. Hindi mo alam kung kailan, minsan malakas, minsan mahina. So doon ako nag-decide na talagang magtrabaho na lang, no? Kasi parang mas maganda yung alam mo na may papasok na pera. Ako medyo nahirapan din ako doon kasi choosing parang career over passion, kasi hindi naman kami mayaman. So wala akong choice kundi piliin yung career talaga, kasi syempre para kumikita ka ng pera, alangan namang magpaka-ipokrito tayo, no? Passion, tas di naman tayo kumikita ng pera, no? Mahirap yun, no? So ayun, I chose career over passion, no? Iniisip ko din noon, ang dami nagsasabi sa akin na you can parang have a career na yung passion mo yung ginagawa mo. Oo, pwede. Kaya naman. But ang naisip ko kasi nun, I didn't really chose parang yung career over passion, no? Ang ginawa ko kasi is pinagsabay ko. Habang nagtatrabaho ako, nagtatattoo ako. Kasi, again, fortunately for me, yung napili kong career is sa BPO, sa call center. At marami ding mahilig sa tattoo. At sa call center nga, hindi naman ganun kahigpit about sa tattoo. That's why ako kahit ngayon, may tattoo ako sa mukha, nakapagtrabaho ako sa BPO. Yun. So, napagsabay ko siya, no? Na nakakapag-tattoo ako habang nagtatrabaho. Kasi nga, syempre, dami rin gusto magpa-tattoo. Pag nasa trabaho, nalaman nila nagtatattoo ka. Yun. Madami ding nagpapatattoo. So, mas naging maganda. Parang, when it comes to income, no, mas naging okay yung income sa habang nagtatrabaho ako, tapos nagtatattoo ako at the same time. Tapos dumating din yung time na I was really passionate about doing content creation, 'di ba? Gumagawa ako ng contents. At least kahit nga hanggang ngayon gumagawa pa rin ako ng contents, 'di ba? Kahit hindi naman tayo, we're not getting like a lot out of content creation. Ginagawa ko pa din kasi na-enjoy ko, no? At the same time, nagkakaroon ako ng at least parang passive income. So, kasama na yung content creation, pagtatattoo, tapos yung trabaho. So, medyo mas naging parang okay sa akin. Ang nangyari lang, hindi ko na master ng sobra-sobra yung craft ko. Hindi ako naging sobrang
sikat sa tattoo, sobrang galing sa tattoo. As in, parang iniisip ko kung nag-focus ako nun, if I had a choice before, no, back then, na mag-focus sa tattoo, na gawing career talaga yung tattoo. Um, feeling ko lang naman, feeling ko, I could have built a name, a brand, out of tattooing, no? And feeling ko, doon ako talaga magkakapangalan kasi I don't know, marunong ako mag-manage, marunong ako sa business side ng tattoo. Tapos I also do content creation, so pasok na pasok siya, no? Mapapagsama-sama ko siya. Um, Parang advertisement na rin yung content creation, but ayun nga, unfortunately talaga noon nung time na yun, hindi talaga ako nagka-chance na pumili. Parang ang nangyari is tinulak lang ng pagkakataon na talagang kailangan magtrabaho, no? But kung tatanungin niyo ako if kung iibahin ko yung pinili ko noon, feeling ko mas pipiliin kong nag-focus sana ako sa tattoo, no? Kasi ang dami kong nakikita mga kasabayan ko noon, or actually mga nauna pa nga ako dun sa iba mga tinuruan ko, mga naging apprentice ko. Tapos ngayon talagang mas nag-focus lang sila sa tattoo. Ngayon may mga pangalan na sila, ang lalaki na ng shop nila, sumikat na sila, kilala na sila. Even sa social media, alam mo yun, parang sayang lang din, nanghinayang din ako kasi kung yun yung path na pinili ko, mas siguro mas gumaling ako sa pagtatattoo, mas nakilala ako, no? Masasabay ko din yung hilig ko sa content creation. Hindi ko alam, no? But of course, nung panahon kasi na yun, syempre, kung ano yung kailangan natin gawin, we gotta do what we gotta do. Sabi nga nila, di ba? At nung panahon na yun, kailangan natin magtrabaho. So, trabaho talaga. Pero, if you guys will have a choice, no, na napiliin yung passion nyo over career, or over trabaho, no, I would suggest na you choose to build a career out of your passion kasi mas may enjoy nyo, hindi siya, it will not feel like a trabaho kasi may enjoy nyo siya. Plus kikita pa kayo habang ginagawa yung gusto nyo. Ngayon naisip ko yan eh. Is it too late to focus on tattoos and content creation? Siguro. So ako ang iniisip ko na lang talaga ngayon is makahanap, makagawa ng or kuha ng magandang trabaho na not really time demanding, no? Or a business na could run itself para makapag-focus ako sa tattoo and content creation. Kasi sayang, no? Feeling ko sa sarili ko may potential naman ako na I could have done great things kung tinuloy-tuloy ko, no? Siguro hindi lang talaga ako pasensyosong tao, mahinipin ako. So, nahirapan ako pag yung walang gawa, walang customer. Nainip ako, walang kita, walang ginagawa. So, mas pinili ko yung talaga na yung talagang sigurado ako kasi medyo medyo sigurista ako. Gusto ko yung secured yung income ko, secured yung trabaho ko, at may inaasahan ako na darating na pera on the time na I'm expecting it, no? So ganun. But again, sabi ko nga, nakakahinayang, sayang. If I could have chose career, or if I could have chose passion over career, no, I could have built a career doon sa passion ko. So sa mga nagtatanong, no, na trabaho ba talaga o yung passion mo, in this case tattoo. So sayang, tattoo sana pinili ko, no? Kasi hanggang ngayon din naman nagtatattoo pa rin ako.
Hindi na lang talaga gano'n ka-active. Nami-miss ko din yung shop ko. Nakaka-miss din na may shop ka, may puwesto ka, nakakapagtatuan ng maayos. Do'n sa shop ko din, do'n din ako nagsimula gumawa ng mga content dati. Ayun, yun lang, naisip ko lang, no? So, ewan ko, I'm still contemplating on what I can do para mas magawa ko yung mga gusto ko, mas makapag tattoo pa rin ako or mas madagdagan yung ginagawa kong tattoos. Tapos mas makapaggawa pa ako ng mas maraming content, no? Dito sa YouTube natin, sa or any platform, no? Sana magawa ko yun. Pero again, sabi ko nga, if you guys will have any choice, always choose your passion, no? Kasi if you're really passionate about it, there's a lot of ways to build a career or to build a career habang ginagawa mo yung passion mo, no? Lalo ngayon, daming outlet ngayon, may social media pa, yan. Mas madali na siyang gawin. So, ayun, sana nagustuhan niyo yung pinag-usapan natin ngayon, nagustuhan niyo yung topic natin ngayon. Na ano lang ako na parang nung nabasa ko yung comment dun sa video ko, medyo parang tinamaan lang ako na, oo nga, no, sayang, no? Parang ngayon ko din naisip na, oo nga, parang career over passion yung nangyari sa akin. Pero, anyways, andyan na yan. Wala tayong magagawa dyan. So, just learn from my mistakes. Learn from what I did. Kung kayo, feeling nyo rin, mas gusto nyo na secured yung income nyo, then, wala namang masama kung pipiliin nyo yung career over passion. Kasi nga, at the end of the day, kailangan natin kumita ng pera. Diba? Ayun, yun lang. Again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para notify ka. Every time we have a new video, please check out our Spotify. Medyo konti yung views natin doon, yung mga listeners natin. Again, the Nickel House Tattoo Podcast with Marcus II. Check out yan. Peace out.